Mensahe sa inyo, batikan na ho itong mambabatas dyan sa Sangguniang Bayan po ng Paniki. Tinaguri ang Rudy Fernandez, no? Napakamatalino at napakasipag, Councilor JV Santillan. Maraming salamat, Maya. Sabuhay daw po ako. Una po sa lahat, ang aking pong pagbati sa inyong lahat dito po sa Barangay Adwas. Naimbag na malimiwa po. Mayarabain kayam. Magandang gabi po sa ating lahat. Magpapasalamat muna po ako at noong pong binigyan niyo po ako ng tiwala. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon, manilbihan po ng 3 termino mula po 2013 hanggang 2022. Yun po ay malaking utang na loob po sa inyo dito sa Barangay Adwas at laging hindi po niyo ako pinapabayaan. Maraming salamat po. Siguro po magtataka kayo kung bakit po magkakasama itong grupo po na ito. Alam po nyo, itong grupo na ito ay pinili po ng 3 haligi sa politika dito po sa probinsya ng Tarlac. Una po na haligi, ang pamilya po ng mga Yap. Ang tumatakbo po ngayon para gobernador ng ating lalawigan, si Congressman Christian Yap. Anak po ng ating Governor Susan Yap. Yun po ang unang haligi. Ano po? Pangalawang haligi po ay ang mga kuwang ko. Andyan po ang ating minamahal na Congressman Jaime Kuwangko. Wala pong kalaban, sigurado na po yan. Andito pa po sa grupong ito si Madam Inday Lisa Kuwangko Cruz, ang anak po ng ating minamahal at ginagalang na si Ambassador Danding Kuwangko, na siya pong nagtatag ng partido po ng Nationalist People's Coalition. Dalawa na po haligi dito sa ating probinsya. Pangatlo po, ang ginagalang po natin at laging tumutulong, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Paniki, wala pong iba kundi si Kuya Debot Rojas. Palakpakan po natin, mga kabarangay. 3 haligi po yan. Yan po ang nasa likod nito. Kaya po kami nagsama-sama nang sa ganun po ay suportahan din po ang kandidato namin para sa Vice Mayor. Hindi pa po siya sanay o wala pa pong eksperyensya dahil bago pa lamang po sa politika. Pero itong batang ito ay meron pong hangarin. Yung pong willing po siyang matuto nang sa ganon ay magampanan po niya ng maayos at mabuti ang pagiging Vice Mayor at mamumuno po sa Sangguniang Bayan ng Paniki bilang presiding officer. Wala pong iba, ang susunod na Vice Mayor ng ating bayan Paniki, Vice Mayor Jake Rojas. Susunod po ang ating susunod na mayor. Ito po, ako mismo po magpapatunay sa inyo kung gaano po kababa ang loob. Very humble na bata. Walang experience, pero ang dami na pong natulungan kahit wala pa po sa politika. Siya po ang aming susuportahan at tutulungan dahil naniniwala po ang grupo nito ng magiging mayor nito ay siya pong tutulong at mag-aayos sa pagpamalakad ng pamahalang bayang Paniki. Siya po ay anak ng isang haligi ng ating bayan na si Kuya Bebot. Ito po ay maasahan nyo kung gusto po nyo na pantay-pantay na pagtulong at serbisyo para po sa ating lahat. Wala pong mahirap, walang mayaman.
ihalal po natin ang magiging mayor ng bayan ng Paniki. Wala pong iba kundi si Mayor Kat Rojas. Meron lang po kung medyo ikikwento ko lang po tungkol sa mga pagtayo po ng mga covered court at saka mga ibang programa, proyekto po ito. Lahat po tayo, di ba? Nagbabayad po tayo ng buwis. Nagbabayad po tayo ng amilyar. Di ba? Pag bumili po tayo sa tindahan, kahit gareta lamang po yan, meron na pong buwis yan na babayad. Hindi lang po natin alam. Lalong-lalo na po, yung mga naninigarilyo, mga umiinom, medyo mataas po kasi yung tax niyan, di ba? Yan pong mga buwis na yan, ay iniipon po yan. Dadalhin po yan sa national government. Ano po? Sa national government, ibabalik po niyan sa Kapitolyo, sa probinsya, Kapitolyo, papunta po ng municipal at dito po sa barangay. Sa pamamagitan po yan nung tinatawag po na IRA, yung pong Internal Revenue Allotment. Diyan po kinukuha yung pong pampasweldo po ng mga kawani ng munisipyo at ng barangay. Ganon din po yung pagpapagawa po ng mga proyekto at programa. Ano po? Kaya po, nagaya po nitong barangay hall, ito po ay pag-aari po natin lahat. Wala pong may-ari dyan na isang tao. Kasi nanggaling po lahat yan sa binayad po natin mga buwis. Kaya, magkakaroon po ng covered court dito, nagawa po, paggawa ng ating pamalambayan. Yun po ay sa atin po lahat. Nung minsan nga po, nung kami unang umiikot, nagpa-dental mission po kami sa pangunguna po na Councilor Okido. Akala nyo pong hindi po kami pinayagan dito. Tapos binabawalan pa po kami. Nung napunta po kami dyan sa banda rito, nagpapadental. Dapat po, bilang leader, libre po yun. Dapat hayaan mo yung mga kabarangay mo na mabunutan ng ngipin. Dahil libre po yun eh. Tama po, di ba? O, yan po yan. Pag-aari po natin. Kaya nga po yan tinatawag na public na barangay hall. Atin po yan. Sila lang po yung kumbaga namamahala. Nagpagawa. Pero galing po yan sa pera po natin, sa bulsa po natin. Yan po yung binabayad natin mga buwis. Sila lamang po yung nagpapagawa. Yung mga ginagawa pong daan. Isa pa po, yan pong mga ayuda, yan pong pagbigay po ng mga fertilizer, yan pong mga dinhi. Yan po, galing rin po sa atin, binabalik lang po ng national government. Iniikot lang po yung pera. Kaya nakikita bumabalik po sa ating mga kabarangay dito. Yan po ay programa ng nasyonal. Ano po? At least po, sana nanood niyo po ako, nakuha niyo po sana ako ng gusto kong paliwanag na lahat po ng mga yan, ng mga barangay hall na pinagawa po ng gobyerno ay galing po sa ating mga buwis. At yan po ay pag-aari po nating lahat. Ano po? Sana po, bago po magtapos, pakilala ko po yung konting sarili. Ako po si JV Santillan. Sana po, bigyan niyo po uli ng pagkakataon may balik po sa konseho sa 2025. Muli po, magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po, Barangay Agua.